Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay, at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Mula sa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw, at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap na kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkakalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Noong una nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Magandang umaga po sa atin lahat at Merry Christmas! So sa araw na ito ay isang tunay na araw na tayo'y nagagalak, sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo ang ipinangako ng Diyos na Mesiyas, tagapagligtas, ay tunay na isinilang. Tayo'y naghanda ng 9 na araw sa ating novenaryo sa Simbang Gabi o Misa de Gallo. At marami tayong ginawa, maraming preparation ang ating ginawa. Kapag mayroong malaking celebration, kaganapan sa ating buhay, ay nilalagyan natin ng preparation. Isa sa liturhiya ng simbahan kung saan nagkakaroon ng novena o paghahanda ay ang Pasko ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Nagkakaroon tayo ng simbang gabi, ng Misa de Gallo. Nagkakaroon tayo ng mga decorations, nagkakaroon tayo ng mga iba't ibang celebrations, nagkakaroon tayo ng mga Christmas decors, Christmas lights, Belen, parol, maraming mga pagkain, maraming mga regalo. At pupunta tayo sa simbahan para sa simbang gabi kasama ang ating mga pamilya, kasama ang ating mga kaibigan. Ibig sabihin, merong galak sapagkat kasama natin ang ating mga mahal sa buhay. Ngunit, hindi ito ang pinaka-sentro na mensahe ng Pasko. Ang mensahe ng Pasko ay hindi lamang natatapos sa pagpunta sa simbahan kasama ang mga kaibigan, masaya kasama ang mga kaibigan, lalong-lalo na sa mga kabataan, o maging sa regalo, pagkain, sa mga decorations, o sa masayang ambience ng Kapaskuhan. Ang tunay na mensahe ng Pasko ay ang pagpaparito ng ating Panginoong Jesucristo. Ang liturhiya ng simbahan, ang mga pagbasa, tayo ay inanyayahan na mamangha muli sa pagpasok ng Diyos
sa sanlibutan, na tayo'y mamangha muli sa pagiging tao ng Diyos. Ito ang tunay na mensahe ng Pasko. Ating napakinggan sa pangalawang pagbasa, sa ating pagbasa ngayon. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Dati sa Old Testament, sa bayan ng Israel, ang paraan ng Diyos para mag-communicate sa mga tao is either unang-una through theophany. Ibig sabihin, magpapakita siya ng mga kakikilabot na bagay, mga wonderful na mga bagay sa nature. Makikita natin ito kay Moises, nagkaroon ng burning bush. Nagliliyab ang isang bush, pero hindi nasusunog. At nag-communicate ang Diyos doon kay Moises. Kay Abraham sa pamamagitan ng mga anghel. At later on, sa pamamagitan ng mga propeta, nagko-communicate ang Diyos sa pamamagitan ng isang tao bilang isang mediator. Propeta, nakikita ng propeta, naririnig ng propeta ang mensahe ng Diyos at kanya itong sasabihin sa mga tao. O kanyang maririnig ang hinaing ng mga tao at dadalhin niya ito sa isang panalangin para towards Diyos. Ngunit, ngayon, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak na nilikha ng Diyos, ang sansinukob at siya ang itinalaga niyang magmamay-ari ng lahat ng bagay. Nang dumating ang ating Panginoon Jesucristo, hindi na natin kailangan ng mga propeta. Hindi na kailangan ng Diyos na magpaputok ng bulkan o magkaroon ng burning bush, magkaroon ng mga dilubyo, o magkaroon ng hangin upang ating maintindihan ang kanyang mensahe. Ang kanyang mensahe ay naintindihan natin dahil sa pagpaparito ng kanyang bugtong na anak. Sa ating ebanghelyo, ating napakinggan ang pasimula ng ebanghelyo ni San Juan. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Ang parte ng gospel ni Saint John na ito ay napaka-importante. Maraming mga bagay ang ating makikita. Unang-una, sa pasimula, naroon na ang salita. Ibig sabihin, before pa manilika ang sanlibutan, ang salita, ang ating Panginoong Jesucristo, ay nandoon na. Siya ay kasama ng Diyos Ama at ng Diyos Espiritu Santo. Kasama ng Diyos ang salita. Pangalawa, magkasama sila. At pangatlo, ang salita ay Diyos. Ang ating Panginoon Jesucristo na nag-exist before ng creation ng sanlibutan, na kasama ng Diyos ay Diyos din. At ang komunidad ng Santissima Trinidad na ito ay makikita natin before na existence ng sanlibutan. Ang Diyos Ama, ang Diyos Anak at ang Diyos Espiritu Santo ay in existence, sila ay nandoon na before pa man ng sanlibutan. Bakit lumikha ang Diyos? Nandoon na sila sa kanilang tahanan. Bakit sila lumikha? At ito ang mensahe din ng Pasko. Lumikha sila dahil sa nag-uumapaw na pag-ibig sa pagitan ng tatlong persona. Nilikha nila ang sanlibutan dahil sa pag-ibig. Hindi na nila kailangang lumikha ng sanlibutan upang i-prove ang kanilang pagiging makapangyarihan. Hindi nila kailangan ng ating panalangin. Sa mga Greek mythologies, kapag nanonood tayo ng mga movies o nagbabasa tayo ng mga libro, ating makikita na mga Diyos-Diyosa ng mga Griego ay kailangan ng panalangin. Kapag maraming taong nananalangin sa kanila, sila ay mas malakas na Diyos. Kapag ang mga tao ay hindi nananalangin sa kanila, sila ay nagiging mahina.
Kaya nga yung sa Kraken, isa sa mga bagay sa Greek mythology, Kraken, kapag natakot ang mga tao, sumamba ang mga tao, lumakas si Poseidon. Pero ang ating Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, ay hindi kailangan ng ating mga panalangin upang siya ay maging malakas. Ang ating Diyos ay hindi kailangan ng ating takot upang siya ay maging mas makapangyarihan. Alone, ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay makapangyarihan in existence at actually hindi kailangan ng ating existence. Hindi niya kailangang likhain tayo. Ngunit, dahil sa pag-ibig, dahil sa pagmamahal, nilikha niya ang sanlibutan. At noong nagkasala ang sanlibutan, nahulog sa kadiliman ng kasalanan at kamangmangan, nagpadala siya ng kanyang bugtong na anak. Ang Ama nagpadala ng kanyang bugtong na anak. Ito ding realidad na ito na ang Diyos ay naging tao, hindi mo ito makikita sa ibang relihiyon. Hindi mo ito makikita sa Greek mythology. Hindi mo ito makikita sa ibang kultura. Tanging kulturang Kristiyano ang nagpapakita na ang Diyos ay naging tao. Sa Greek mythology, hindi pwedeng maging tao ang Diyos. Meron lamang sila semi-God, semi-man, demigods, half man, half human. Ganon din sa mga Muslim, hindi pwedeng maging tao ang Diyos. Sa ibang mga kultura, hindi pwedeng maging tao ang Diyos. Ang Diyos nating mga Kristiyano ay nagkatawang tao upang maging katulad natin maliban sa kasalanan. At dahil ito din ay sa nag-uumapaw na pag-ibig ng Diyos, na siya ay naging tao. Sa pagpasok ng Diyos sa sanlibutan bilang isang tao at isang Diyos, binago ang kapalaran ng sanlibutan. Dati tayo ay namumuhay sa kadiliman. Dati tayo ay namumuhay sa kamangmangan. Dati tayo ay namumuhay sa kasalanan. Ngunit sa pagpaparito ng anak, binago ang kapalaran ng sanlibutan. Hindi na ito sa dilim, hindi na ito nasa kamangmangan, hindi na ito nasa kasalanan. Ngunit tayo na ay may nasa liwanag. Ang ating Panginoong Jesucristo na sinabi sa Ebanghelyo na liwanag. Ngunit marami ang hindi tumanggap sa Kanya. Siya ay naging kapatawaran ng mga kasalanan, ngunit ayaw tanggapin ng mga tao, patuloy na nagkakasala. Siya ay medicine sa ating kamangmangan, ngunit mas pinipili pa rin natin ang pagkakasala at hindi makakatotohanan. Ang ating Panginoon Jesucristo ay dumating upang tayo iligtas sa ating kamangmangan at kasalanan. Ito ang pinakamensahe ng ating Pasko, ng pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, na nag-uumapaw na pag-ibig ng Diyos para tayo tubusin sa ating pagkakasala upang tayo iligtas sa ating kahinaan, kasalanan, pagiging weak, pagiging prone sa kasalanan. At bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, bilang mga umiibig sa Diyos, tayo din ay inanyayahan sa Pasko, ngayong Pasko, na ipalaganap din ang pag-ibig na ito. Ipakita ang pag-ibig ng Diyos, una-una sa ating pamilya, immediate, sa ating mga kamag-anak, mga kaibigan, malalapit na tao sa ating buhay, at mag-extend tayo ng pag-ibig sa mas malaking mas malawak pa na paraan. Ito ang ating calling din bilang mga bininyagang Kristiyano Katoliko. Ipakita ang pag-ibig ng Diyos na nagpamalas unang-una na kanyang pag-ibig sa atin. Nawa ang Kapaskuhan na ito ay hindi lamang manatili na isang masayang celebration dahil meron tayong mga kaibigan, kapamilya, merong mga regalo, merong mga pagkain, merong mga music. Nawa ang celebration ng Christmas ay tunay
na maging tao muli ang ating Panginoon Jesucristo, mag-incarnate ulit ang ating Panginoon Jesucristo sa ating puso sa pamagitan ng ating pag-ibig na ipinamamalas natin sa lipunang ating ginagalawan, sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan at malalapit na tao sa ating buhay. Sumasampalataya